Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pilipinas at Japan pumirma ng loan para sa rehabilitasyon ng MRT-3. Panukalang no work, no pay sa mga mambabatas, reformang kailangan para tiyaking natutupad ang kanilang tungkulin ayon sa ilang kongresista. Ilang destinasyon sa Eastern Visayas pinag-aaralan na maging bahagi ng luxury cruise itinerary mula 2027 hanggang 2028. Ako si William Teo para sa PNA Headlines. Pumirma ang Pilipinas at Japan ng kasunduan kaugnay ng pagkuha ng ikalawang supplemental loan para sa rehabilitation ng MRT Line 3. Nagkakahalaga ang loan ng 8.175 billion pesos na gagamitin para ibalik ang MRT sa orihinal nitong kondisyon. Kabilang sa pagkakagastusan sa proyekto ang pagpapalit ng riles, pagkumpuni sa mga tren at pagsasaayos ng mga gamit sa mga istasyon at iba pang pasilidad. Pinangunahan nila Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Japanese Ambassador Endo Kazuya ang pirmahan ng kasunduan sa opisina ng Department of Foreign Affairs ngayong araw. Sinaksihan ito ni Japan International Cooperation Agency Chief Representative Baba Takashi at Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. Umaasa si Endo na lalong tatatag ang kooperasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas tungo sa kaunlaran. Ayon naman kay Lopez, mapapaganda ang biyahe ng publiko sa pagsakay sa mas maayos na MRT. Inaasahang matatapos ang proyekto sa October 2027. Tinatayang nasa 400,000 na pasahero ang sumasakay sa MRT araw-araw, katumbas ng mahigit 140 million na mananakay noong 2025. Pabor ang ilang kongresista sa panukalang inihain ni House Majority Leader Sandro Marcos na magpatupad ng patakarang no work, no pay sa mga miyembro ng Kongreso. Paniwala ng grupo na nagpakilala bilang Young Guns, matagal nang kailangan ng reforma na poprotekta sa buwis ng taong bayan at magpapalakas sa tiwala at pananagutan sa lehislatura. Patunay anila nito na handa ang Kongreso na magtrabaho ayon sa inaasahan sa kanila ng mga Pilipino. Sinabi ni Deputy Speaker Paulo Ortega V ng La Union na patas lang na sweldohan ang isang mambabatas mula sa kaban ng bayan kung totoong nagbibigay siya ng serbisyo publiko. Para kay House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chair Zia Alonso Adyong, inilalagay ng panukala ang mga mambabatas sa parehong pamantayan na para sa mga ordinaryong manggagawa. Ayon naman kay Deputy Speaker J. Conggun ng Zambales, magkakaroon ng disiplina sa Kongreso lalo na't bukas publiko ang mga records na pumapasok sa trabaho. Sinabi ni House Deputy Majority Leader Rog Gutierrez ng One Rider Party List na may kapangyarihan ang Kongreso na magpatupad ng batas na magbabantay sa sinusweldo nila. Sa ilalim ng House Bill 7432 o No Work, No Pay for Members of Congress Act, makakatanggap ng sweldo ang bawat mambabatas batay sa kanilang pagdalo sa mga sesyon, hearing at iba pang tungkulin. Maglalatag rin ng mga patakaran para sa lehitimong pag-absent sa trabaho at opisyal na pagbiyahe sa ibang lugar, gayon din sa pamemeke ng attendance at danyos. Sa isang explanatory note, sinabi ni Marcos na tinutugunan ng panukala ang issue ng sobrang pag-absent ng mga mambabatas at ang pananagutan nilang sa paggamit ng pera ng bayan. Kasalukuyang pinag-aaralan ng isang French luxury cruise line na maging bahagi ang ilang destinasyon sa Eastern Visayas ng mga itinerary nito mula 2027 hanggang 2028. Kabilang sa assessment team na ang mga senior representatives mula sa Compagnie du Ponant Intercruises and Travel People Limited sa pakikipagtulungan sa Department of Tourism Region 8 at mga concerned local government units. Kasama sa binisita ng grupo ang Baybay City sa Leyte, Higatangan Island sa Naval, Biliran,
Maripipi Island na nasa Biliran din, Limasawa Island sa Southern Leyte at Kalangaman Island sa Palumpon, Leyte. Layunin ng pag-aaral na suriin ang kahandaan at potensyal ng Eastern Visayas na pangunahan ang isang high-end international cruise tourism. Inaasahang magpapatuloy ang pagbisita ng assessment team sa Leyte, Southern Leyte, Samar at Northern Samar sa mga susunod na araw. Ayon sa DOT, unang nakuha ng Eastern Visayas ang atensyon ng PONAN noong 2018 nang bumisita ang luxury cruise nitong Lostral sa mga isla sa Leyte at ipinakilala sa mga ito kung anong mga destinasyon at lokal na kultura meron ang rehiyon. Sa balitang pangkalakalan, nag-request ang bayan ng San Jose de Buenavista sa Antique ng gratuitous special use permit sa Department of Environment and Natural Resources Western Visayas para sa pag-upgrade ng fish port na nagkakahalaga ng mahigit 284 million pesos. Sa isang interview, sinabi ni San Jose de Buenavista Municipal Economic Enterprise and Development Officer Darcy Bungay na papahintulutan ng nasabing permit ang lokal na pamahalaan na gamitin ang mahigit 9,600 square meters na foreshore area sa loob ng 5 taon para sa construction ng causeway at pier ng fishport ng walang bayad. Nagbabayad anya sila ng 1.8 million pesos kada taon sa DENR bilang miscellaneous lease sa foreshore area kung saan ipinatupad ang upgrade project ng fishport. Plano ngayon ng kanilang lokal na pamahalaan na maideklara ang fishport bilang agricultural port upang permanente nang mawala ang bigat ng pagbayad ng upa. Ayon kay Bungay, inaantay na lang nila ang opisyal na assessment report mula sa DENR na inaasahang lalabas sa katapusan ng buwan. Samantala, kumita ang Calle Real Night Market sa Iloilo City ng mahigit 10.5 million pesos at nakapagtala ng nasa 89,000 na bisita noong 2024. Sa isang press conference nito lang Martes, sinabi ni Executive Assistant for Special Projects Lenny Ledesma na napalakas ng night market ang mga micro and small enterprises. Nagsilbing rin anya itong lugar para i-promote ang mga lokal na produkto, artisanal products at ang mga talentong meron sa lugar. Dagdag pa ni Ledesma, naghahanda sila para sa isa pang night market sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso na gaganapin mula February 13 hanggang 15. Magbubukas ng alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi, itatampok sa night market ang mga heritage, sining at mga lokal na negosyo at talento. Nasa 60 food and non-food vendors habang 100 stalls na ang nagparehisto sa event simula Martes. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.